giving me the opportunity ulit, no, na makatayo sa pulpitong ito para mangaral po ng salita ng Diyos. And of course, we always thank our pastor for still allowing us to preach the Word of God, no. And let's continue to pray po sa ating mahal na pastor as he, yan nga po, no, yung magpe-prepare na as he prepare for his medical operation po, no, naway maging sapat po yung kalakasan ng ating mahal na pastor. And this is just a suggestion po, no. It's up to you, but try natin, sa akin lang, no, ang yung mag-fasting, no, a prayer. So kayo na po bahala do sa date, no, but let's try to do a prayer fasting, no, para hindi lang naman para sa ating pastor, of course, para din sa mga prayer na nilalapit natin sa ating Panginoon. Pero effective po 'yun, no. Kung sa mga naka-try na po, no, mag-fasting, maganda po 'yun, no, way para mailapit natin yung mga panalangin natin sa ating Panginoon. So, ang topic po natin ngayong buwan ng January, as mentioned last Sunday po, no, our topic has been adjusted po, no? Not necessarily naman po na binago, no? So ang main theme lang ng ating sa ating buwan ng January is patungkol po sa prayer. Pero our topic for the whole year still pa sa pagdating pa rin po ng Panginoon. But yun nga, yung main focus ng January is about prayer. So since it's a sudden change, no, I might not directly connect it, but we'll try to somehow masingit po yun, no, as the Spirit lead us sa pagpipreach po. And ang aking pong ibabahagi ngayong gabi ay patungkol po kay David, a man after God's own heart. So daling ko po kayo dito sa Psalms chapter 66, verse 18 to 20. Yeah. Psalms chapter 66, verse 18 to 20. So may I request everybody to stand po. So basahin na lang po natin ng sabay-sabay po yung Psalms chapter 66, verse 18 to 20. Diyan na po kayo? So Psalms 66, 18 to 20, ready, read. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. But verily God hath heard me, He hath attended to the voice of my prayer. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor His mercy from me. So let's pray po silently. Sa naming dakilan, mapagpalaan, makapaginan sa lahat. Maraming po salamat sa pagkakabasa po ng inyong salita, Lord. Kami po'y patuloy lumalapit, Lord, sa inyong luklukan, pang humingi ng sapat na knowledge, Lord, and wisdom, pang maunawaan po ang inyong salita, Lord. May you use me, Lord, as a channel of blessing, Lord. Sa inyong mga anak na narito sa inyong tahanan upang nahandang makinig, Lord, ng inyong salita, Lord. Ipaalala niyo po sa akin ang aking mga natutunan sa inyong salita at use me. Titago niyo rin po ako sa inyong likuran, Lord. Wala pong ibang maitaas at maidakila kundi ang inyong pangalan lamang po. At patawarin niyo rin po kami, Lord, sa aming mga patuloy na pagkakasala, pagkukulang po sa inyong harapan. Naway hindi rin po ito maging hadlang, Lord, sa aming pag-aaral ng inyong salita at pagpupuri po sa inyong pangalan. Lahat ng ito ay aming nadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang title po ng ating preaching ngayong gabi is A Prayer Without Hindrance. A Prayer Without Hindrance. So alam niyo po, sa Bible, marami po tayong mga kilalang karakter na kilala pagdating po sa panalangin. Marami pong karakter na mapanalanginin, no? At least nabanggit ko ng diretso, mapanalanginin, no? So, unang-una na dyan is si Jesus Christ, of course, the very perfect example ng isang taong mapanalanginin po. And we all know kung gaano ka-earnest po or karubdob po yung panalangin ni Jesus, especially when He was in the Garden of Gethsemane. No? Kung meron man pong perfect example, it's none other than Jesus Christ. No? But David, on the other hand po, is also a good example po ng isang mapanalanginin po. As a matter of fact, most po, or a lot of his psalms, or mga awitin, no, ay panalangin po. Prayer po. Karamihan po sa
sa mga Psalms, no? And here in this particular verses po na binasa po natin, David is pointing out something about prayer. May nais po siyang i-address, no, sa ating mga panalangin, no. And that thing is I think napapanahon din po siya, no, especially kapapasok lang din po ng taon. And ang main theme pa natin ngayong taon is ang pagdating po ng panahon, no. So Jesus is coming now. Why did I say na this topic is napapanahon po, no? Dahil kapapasok nga lang po ng taon and we want to start our year right. Sino pong gusto? Lahat naman po siguro tayo ay nais magsimula ng tama sa harap ng Panginoon, no? And that should start with a prayer, no? Nagsisimula po lahat sa panalangin. Nung sumalubong po tayo nung nung January 1, yan. Sumalubong po tayo ng taon, ano po una natin ginawa? Ay, hindi po tumalon. Nung alas 12, baka may, wala naman po. Ay, may tumatalon pa ba? Si Jom daw, nagtaas ng kamay. Ayan. Sobra ka na, Jom, tangkad nun eh. So, ayun nga, no? So, ang una natin ginagawa pag tayo sumasalubong sa taon is of course panalangin, right? Yan, of course, syempre, pinagkalooban na naman tayo ng karagdagang taon, panibagong taon, so we have to show our gratitude through our prayers. No. Now, part ng panalangin po natin is of course yung goal natin this year, right? May mga bagay tayo na dinidesire, no, this year at isinasama po natin sa panalangin. Tama po ba? But ever wondered why God sometimes don't answer our prayers? Tataka ba tayo minsan na yung mga panalangin natin is parang hindi dinidinig ng Panginoon? Or parang antagal ibigay ng Panginoon? Or worse, di talaga po binibigay, no? Ever wonder why? No. Maraming factors po, no? Maraming factors po na nakaka-affect po sa panalangin po natin. Marahil minsan di po talaga kalooban ng Diyos. Alam po natin yan. May mga bagay talaga na hindi pinagkakaloob yung Diyos. Dahil hindi niya nga po kalooban. Maybe you're not prepared enough para i-claim yung bagay na yun. Hindi natin kayang i-manage. Something like that, no? Kaya hindi niya binibigay. Or sometimes, may mali po talaga sa atin personally. There's something wrong sa atin personally. And that is something na inaddress po ni David sa mga verses po na binasa po natin. Right? In verse 18, no? Now si David, although he was called as a man after God's own heart, hindi po siya perfect. Right? Hindi po siya perfecto. Sa maraming pagkakataon po, nagkasala po siya sa Panginoon. At hindi po basta-basta yung kasalanan na ginawa po ni David sa harap ng Panginoon. Alam po natin yung story. Yung mga kasalanan po na yon is enough for David to be put to death. No, yung mga kasalanan po na ginawa niya, that would be enough para siya'y mamatay. Yeah? Mismong si David na nga po nagsabi, nung kinikwento niya yung story, ay, alam natin yung storya, nung pinuntahan siya ni Nathan, nagbigay ng story about sa a man, isang mayaman, isang mahirap, no? Then yung mayaman kinubet pa yung nag-iisang lamp nung mahirap. At alam natin yung naging reaction ni David. Grabe yung galit niya doon sa tao na yun, no? Dapat mamatay yun. No? Dapat mamatay yun. Not knowing na siya yung tinutukoy ni Nathan. At sabi ni Nathan, thou art the man. So ibig sabihin, mismong si David is aware na yung ginawa niyang kasalanan sa harap ng Panginoon is enough for him to be put to death. No? So hindi po normal yung kasalanan na ginagawa ni David, but the Lord is still merciful sa kanya mo. Sabi po sa kanya in 2 Samuel chapter 12 verse 13. And David said unto Nathan, yan na lang. Yan, 12 verse 13. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. So nakita niyo po yung mercy ng Panginoon kay David. Ang sabi niya doon, the last part, thou shalt not die. So bakit di siya pinatay ng Panginoon po, no?
bakit hindi po siya pinatay? Kasi nga po, inacknowledge niya right there and then, niya nagkasala siya sa Panginoon. Right? And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. That's acknowledging his sin in front of the Lord. Even during the time na pinabilang niya yung niya kay Joab po yung army niya in which hindi po na-please yung Panginoon. Tatandaan po natin yung story. No? After nabilang ni Joab yung army at sinabi niya kay David, na-guilty agad si David. That's in 2 Samuel chapter 24 verse 10. Nasa dulo lang po ng ng 2 Samuel 'yan. Pinakadulo ng 2 Samuel, no. Sabi diyan in 2 Samuel chapter 24 verse 10, and David's heart smote him after that he had numbered the people. Nandun agad yung guilt niya, no? And David said unto the Lord, I have sinned greatly in that I have done, and now I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. So, papansin po natin yung common po dun sa mga kasalanan na ginawa ni David. Immediately, ina-acknowledge niya po yung kasalanan niya sa Panginoon. Now, ano po yung significance po nito sa nung mga bagay na yun sa panalangin? So, malaki po. So, dako na po tayo sa ating main outline, no? Point number 1 is the hindrance to our prayer. Yan. Point number 1, hindrance to our prayer. So, balik po tayo sa Psalms chapter 66, verse 18. Sabi po dyan, if I regard iniquity in my heart, ayun po yung nais ko pong i-emphasize, no? The Lord will not hear me. So bakit sometimes hindi po dinidinig ng Panginoon yung panalangin po natin? Maliwanag na sinasabi po dyan sa verse kung bakit, no? Bakit sometimes po? I'm not saying na yung mga unanswered prayer po natin sa Panginoon or yung prayer request po natin ay dahil po sa kasalanan po natin. Very clear naman po na sinabi ko po kanina na baka hindi lang talaga kalooban ng Panginoon. But sometimes, sin can also be the issue. Yung kasalanan po minsan, yung issue kung bakit yung prayer natin na nilalapit natin sa Panginoon is hindi po nadidinig, no? Hindi po binibigay ng Panginoon, no? In Isaiah chapter 59 verse 4, it says, it's very common, no? Sa ating very common verse naman to, no? I believe you're familiar with this, no? Sabi diyan sa Isaiah 59 verse 2, rather, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that ye will not hear. No, our iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you that he will not hear. Kaya hindi tayo naririnig. Our sins silence our prayer. Yung kasalanan po ang nagsisilence sa ating mga panalangin. So while it is true na yung salvation po natin hindi po nawawala sa pag tayo po yung nagkakasala, pero yung sweet fellowship natin sa Panginoon, no, nawawala. No? Kaya ang panalangin po ni David, restore unto me the joy of thy salvation, no? Yung kasiyahan, kagalakan ng kanyang kaligtasan ni nawawala nung siya'y nagkasala. No, kaya ang panalangin niya ni David sa Panginoon, create in me a clean heart, O Lord, and renew the right spirit within me. No? Nagkakaroon po tayo ng barrier, no? Nagkakaroon po tayo ng hindrance. No? That's why we thought hindi po dinidinig ng Diyos yung panalangin po natin. Nagtatampo pa tayo minsan sa Panginoon not knowing na sa atin po yung problema. Yeah, meron pala tayong kasalanan sa Panginoon. So what are those sins? Ano yung mga kasalanan na yon sa harap ng Panginoon? Under this point is A, unconfessed sins. A, unconfessed sins. So, ito po yung mga bagay na pilit nating kinukubli po sa Panginoon. Mga kapatid, wala pong lihim na hindi po nabubunyag. Agree po? Maitago mo man po sa tao yan, sa Diyos hindi po. Si David, akala niya po, hindi po malalaman eh. No, trinay niya pang pagtakpan yung kasalanan niya, which leads to another sin. Alam natin yung story, alam natin yung nangyari.
So, nung nalaman niya na nabuntis si Bathsheba, ang ginawa niya, pinagplanuhan niya yung kamatayan ni Uriah, no? Which leads to another sin, which is murder. Nadagdagan na naman yung kasalanan niya, no? Ni David, no? Mga kapatid, let's not hold on to those sins. No, kung meron man tayong unconfessed sins, let's not hold on to those sins. Isuko na po natin yun sa Panginoon kung meron man po, no? Bukod sa hindi po madidinig yung panalangin natin, magkakaroon lang tayo ng kabigatan sa puso natin. Dahil kung tunay tayong ligtas, yung Holy Spirit po mismo mangungusap po sa atin that there's something wrong. May mali po deep within our heart. No, si David, nung siya po yung nagkasala, nung hindi niya pa po kino-confess yung mga kasalanan niya po, hindi rin po siya mapalagay. Hindi po maganda yung nararamdaman po ni David, no? There's something wrong, no? Basahin po natin sa Psalms chapter 32, verse 3 to 4. Psalms chapter 32, verse 3 to 4. Yan. Sabi po dyan sa Psalms chapter 32, verse 3 to 4, when I kept silence, my bones wax old through my roaring all day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer, Selah. You see, kung ano po yung nararamdaman ni David. Kung ano yung kabigatan ng kanyang nararamdaman nung siya hindi kino-confess yung kanyang mga kasalanan. Kapatid, it will affect our lives. No, it will greatly affects our life. Babagabagin po tayo ng konsensya po natin. Kaya kung may mga di pa po tayo kino-confess sa Panginoon, this is the right time. No, now is the right time po. Let's confess those unconfessed sins. Pangalawa po, under this, una yung unconfessed sins. Pangalawa, unacknowledged sins. Unacknowledged sins. So, ano naman po itong unacknowledged sins, no? Ito po yung mga kasalanan na alam nating mali, pero tinuloy po natin. Alam nating mali, pero tinuloy po natin, no? Nung pinabilang po ni David, yung mga sundalo niya po, there's already a rebuke coming from Joab. Ni-rebuke na po siya ni Joab. Dito po sa 2 Samuel. Tingnan po natin. 2 Samuel chapter 24. Ayan. Yan sa verse 2. Ay hindi. Verse 3. Yan, verse 3. Sabi diyan, and Joab said unto the king, now the Lord thy God add unto the people, how many soever they be, 100-fold, regardless kung gaano karami yung army, no? And that the eyes of my Lord the king may see it, but why that my Lord the king delight in this thing? So nandun na po yung rebuke. Anong mag-gain natin, no, pag binilang natin yung army natin? No, sinabi niya na po yan kay David. Anong gain? Anong mapapala po natin, no? And alam natin yung motive po ni David. No, he became prideful, he became boastful, mo. Gusto niya lang i-emphasize yung bilang ng army niya. No. You see, when someone is rebuking us, especially pag kapwa po mananampalataya, take heed, makinig po tayo. Give it some thought because they only care for you. No, wag po nating minamasama yung rebuke ng ibang tao, especially pag kapatid po natin sa pananampalataya. No, pakinggan po natin. Huwag natin pairalin yung pride natin to the point na hindi na tayo nakikinig. Kahit anong po pong estado natin sa buhay, kahit ano po pong posisyon natin. No? So si David, como hari siya, hindi siya nakinig. Hindi po siya nakinig kay Joab. Ang sabi dyan in verse 4, notwithstanding, the king's word prevailed against Joab and against the captain of the host. And Joab and the captains of the host went out from the presence of the king to number the people of Israel. So nakita natin, nag-prevail yung word ni David kay Joab at binilang pa rin nila yung army. So, alam natin story, no? Nagkasala na naman po siya sa Panginoon. So alam na niya. Alam niya na mali yun, that there's something wrong with that.
dahil may nag-rebuke na. But still, he continued that thing. So that is an example of an acknowledged sins. No, tayo nagbubulag-bulagan. No? And pangatlo is the unforsaken sins. Unforsaken sins. Ito naman po yung mga kasalanang di natin maiwan-iwan po. No? Ito yung mga kasalanan na parang nag-sear na sa conscience natin. No? Yung parang ni-normalize na natin. No? Parang habitual. No? Shall we say? Habitual sin. No? Mga kasalanan kala natin okay lang. Alam po, ano po yung matatandaan po natin sa buhay ni David? No, bukod sa he was a man after God's own heart, no, yung mga sins niya. Matatandaan po natin, napakarami niya pong asawa, right? No, kaya nagmana sa kanya si Solomon eh. Napakahilig niya po sa babae, no. Anong naging consequences ng mga bagay na ginawa niya? Nagkasala siya, of course, unang-una kay Bathsheba, right? Sobrang hilig niya sa babae, ni-rape. Tapos yung another consequences, yung sa mga anak niya. No, sobrang dami niyang asawa, of course, sobrang dami niyang anak. Nangyari doon sa mga anak niya, alam natin yung story, ni-rape ng anak niya yung kapatid niya. The person of Amnon, right? And Tamar, yung half-sister niya, panirape. Then another, yung sa kay Absalom, syempre pinagiganti yung kanyang kapatid. So nagpapatayan yung magkakapatid. No, nagkaroon pa ng kudita, nagkaroon pa ng rebellion. Even another son of his, si Adonijah, pinagnanasaan yung trono niya. No? Gustong kunin yung trono niya. So, yung unforsaken sins leads to another consequences. No? At hindi lang siya yung nag-suffer, pati yung family niya. No? Hirap. No? You see, malaki po yung nagiging impact nung kasalanan na yun sa buhay ni David. And if I were to describe that sin in one word, that will be vices. Vices po. No, na kung meron po tayo niyan, I hope and pray na wala po. No, wala naman po ata. No. Suko na rin po natin yan sa Panginoon. Pangalawa po, nalaman na po natin na yung hindrance sa panalangin ay kasalanan. Right? At ang dapat natin gawin ay i-confess at i-let go po natin yung mga bagay na yun. Now, here's the good news po. In Psalms chapter 66, balik lang po tayo sa Psalms chapter 66. Ating main context verse, no? Here's the good news. Taliwas po sa pinifeed ng kaaway sa atin na tayo undeserving na pag nagkasala, na hindi na po tayo pwede bumangon, hindi na po tayo bumalik sa Panginoon. No? The Lord still hears. That's the good news. Ang Diyos handa pa rin pong makinig. He will attend to our prayers. Sabi dyan sa verse 19, but verily God hath heard me. He hath attended to the voice of my prayer. Kung tayo nagbabackslide man, get right with God. Alam ko po na hindi po madali, ganun kadali. Hindi po easier said than done, no? Na bumalik po sa Panginoon. But get right with God. He's willing to listen po. He's willing, he's more than willing to listen. Ang kaaway po, patuloy po ipapaalala sa atin yung kasalanan natin. Kasi trabaho niya po yan. No, trabaho po ng kaaway yan. Accuser of the brethren nga po tawag sa kanya in Revelation eh. No, but still, keep on calling God, no, because there is still hope. No, ito po yung point number 2 natin, the hope in our prayer. Yung una, ano po yung una natin? Hindrance to our prayer. Pangalawa po, hope in our prayer. No, in verse 19, but verily God hath heard me, He hath attended to the voice of my prayer. Under this point is our position. Our position. Now, I would like to emphasize yung first po na praise. Praise ba yan? Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam yung praise and sentences. Sorry. So, but verily God hath heard me. Verily God hath heard me. So the moment we acknowledge our sin and confess to God, our sweet fellowship with Him is restored. Hindi na po mabigat yung pakiramdam natin. No, hindi na po tayo ilang sa Panginoon lumapit. Wala na po yung gap. Wala na po yung matinding hindrance sa panalangin natin. Kumbaga sa CP, lumalakas na po. No? Yung signal natin. Alam niyo po, sa CP, sa cellphone niyo po, pag walang signal po, the most common reason, dalawa lang po yan. No?
Either malayo ka sa cell site or may nagbablock ng signal. No, correct me if I'm wrong, Kuya UJ, no? Pero ayun yung most common reason. Either lumalayo ka sa cell site at walang naga-handshake, no? Walang another cell site na kayang sumalo doon. No? Lumalayo ka na. Or merong nagbablock ng signal para hindi ka makareceive. No, ganun din ng Panginoon. Either malayo ka sa Kanya or kasalanan natin yung naghihinder kung bakit di dinidinig yung panalangin po natin. But when we get right with God, our position gets better. So wag na po tayong lumayo sa Panginoon, wala po tayong ibang pupuntahan, kundi Panginoon pa rin po. Kung tunay po tayong ligtas, balik lang po tayo sa Panginoon. At ang Panginoon po natin is willing to listen. No. Pangalawa po is our petition. Our petition. So yung una, our position. Get a better position sa ating Panginoon. No. Pangalawa, our petition. Sabi diyan sa verse 19, He hath attended to the voice of my prayer. So when we have the right position, our prayer is no longer blocked. Hindi lang yung sweet fellowship natin yung nare-restore. Yung right to ask something to the Lord, nandun na rin po, no? May peace na tayo pag nananalangin. Di na tayo uneasy. No, na baka nagsasalita na lang tayo sa hangin, walang nakakarinig, no? Hindi na tayo ganun, no? When we renew, no? Yung sweet fellowship natin sa Panginoon, when we restore, no? Komportable na po tayong lumuhod sa Panginoon, no? Kasi malinis na po yung konsensya natin. Ang hirap kaya humingi sa magulang pag may kasalanan ka. Sino po nadadalian? Sino po dito kaaway yung magulang? Huwag nyo na po itaas yung kamay nyo. No? Huwag nyo pong awayin yung magulang. No, mahirap po yan, no? So, ang hirap, kaya humingi po, no, right? No, mahirap pag hindi kayo ayos ng mga magulang natin. No? Ang hirap tumawag. Ang hirap humingi ng baon. No? Ayan. Dami namang student yan. And, so, sino na po nakaranas nun? So, some point in our life, I think, nakaranas din tayo nun ng hindi pagkakaintindihan sa ating mga magulang, right? Kami ni Mama madalas. Joke lang. Joke lang, ano. Bati-bati kami lagi niyan. So, ang problema po sa atin, no, tayo pa ma-pride, no? No, tayo na nga may kasalanan, tayo pa yung may lakas ng loob na hindi po mamansin. Diba? No? So, pag tayo may kasalanan, ibaba natin, no, yung ating pride, no? Parang gusto pa natin yung Diyos pa yung mag-sorry po sa atin. Magulang pa natin yung magsasorry. Wag ganun po. Lower our pride po, no? I-practice natin yung humility. Lalo po pag tayo nananalangin. Kasi kabalintunaan po sa isang tao na nananalangin tapos mayabang. No? Kaya ka nga nananalangin eh. No? Ibig sabihin, may mga bagay na hindi ka makuha at kailangan mo yung tulong ng Panginoon. Tapos haharap ka sa Panginoon na mayabang, na ma-pride. That's ironic, right? Kabalintunaan po, no? So let go of our pride. Ano? And pangatlo, God's presence. So we have our position, our petition, and God's presence. Sabi po sa verse 19, notice the word attended. He hath attended to the voice of my prayer. Mga kapatid, iba po yung nakinig lang sa attended. Sa attended, kumbaga inupuan ka ng Panginoon. Yung panalangin po natin, inupuan po ng Panginoon. It emphasized the presence of the Lord. Yung attention niya po sa panalangin natin, no? It's a different attention other than listening only, no? Inupuan tayo ng Panginoon. It emphasized the presence of the Lord. Our prayers are not neglected. Kumbaga sa message natin, hindi niya lang sinin. Hindi lang po basta sinin, no? He responds sa ating petition. Pero wag po tayong magtatampo pag no po yung answer ng Panginoon. Tandaan po natin, pag petition po, hindi po yan laging approved. No, kaya nga po petition yung ginamit na term, no. Minsan kasi ayaw nating tumanggap ng wait, no, or saka no na sagot, no. Tandaan po natin, may yes, no, or wait. No, tayong magtatampo sa Panginoon. Madidiscern naman po natin yan kung di talaga para sa atin. Magtiwala lang tayo sa plano ng
Panginoon. But the most important thing din doon is God attended to our prayer. No? He responds sa ating panalangin. Now, paano malalaman kung no or wait yung sagot ng Panginoon? Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. No, kasi dito po tayo kinakausap ng Diyos sa mga bagay na hinihiling po natin. Right? So let's continue to pray even though feeling natin, no, matagal yung pagsagot sa ating panalangin, no. Sometimes we wait nga, sabi po nung kanta, no. Sometimes we wait, no. And pangatlo po, sa last point natin is the highlight of our prayer. So yung una is the hindrance to our prayer. Pangalawa, hope in our prayer. And pangatlo po is the highlight of our prayer. Pasensya na po, masyado pong mabilis, no? Kilala niyo po ako. Hindi naman po, sabi na Kuya Yuji, dito po tayo magtatagal. Hindi po talaga tayo nagtagal. But I hope may nakukuha po tayo, no? No, I hope pinagpapala po tayo. In verse 20 po ng Psalms chapter 66, sabi po dyan, "Blessed be God, which had not turned away my prayer, nor His mercy from me." So the highlight of our prayer, so what should we emphasize in our prayer? Ano po ba yung dapat laman ng ating panalangin? Nandiyan po yung Acts, no? Very familiar po, no, sa atin yung Acts, yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So others may consider pray, yung PRAY, no, which stands for praise. Una muna yung gratitude natin sa Panginoon, papuri at pasalamat po natin sa Panginoon, then repent, which includes acknowledging our sins, and then ask what you want, no, sa Panginoon, then lastly yield, no. Sinabing yield, let the Lord's will be done. So naririnig naman po natin yan sa panalangin. So when we say na ito po'y aming dinadalangin at itinataas sa pangalan ni Jesus, that's yielding, no? Papasakop sa kalooban po ng Panginoon. Now it's up to you. So it depends on how you pray po, no? Di naman po need ng pattern pagdating po sa panalangin. Importante may time po tayong manalangin. Ayun po ang importante. May prayer life po tayo, no? Di naman po yan nasusukat sa ganda or haba po ng panalangin po natin. Mas maganda pa nga po nung nagsisimula tayong matuto ng panalangin. No? Napaka-genuine natin manalangin sa Panginoon. No, sobrang genuine natin manalangin. So pag tumatagal po kasi sometimes, kabisado natin yung panalangin natin. Nagiging repetitive na, right? No? Pero let's look at the highlight of David's prayer. Ano po yung ine-emphasize niya po sa kanyang panalangin? Yung unang-una, his gratitude. Ayan. His gratitude. So sabi doon, blessed be God. In verse 20, Psalms chapter 66 verse 20, sabi diyan, blessed be God. Yan. So he put more emphasis on his praises and things sa Panginoon. No, so the same thing goes for us, no? Dapat ang emphasis ng ating panalangin is yung praises and gratitude sa ating Panginoon, that because He's worthy of all that, right? Napakabuti po ng ating Panginoon sa atin. Marami tayong mga bagay na na-receive na yet we are undeserving, pero sa biyaya ng Panginoon ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. No? God is gracious, no? Sino pong makakapag-claim na ang Diyos natin ay gracious sa ating buhay? No? I believe sa buong taon ay pinagpala tayo ng Panginoon. Although marami tayong mga trouble along the way, no? Pero ang Diyos nandyan, di tayo pinabayaan, no? So we should highlight the grace, no, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon all throughout the year, and He's continuing to do so, no? No, yung grace ng Panginoon is patuloy sa ating buhay. That's why we're here praising God, no? No? Listening to the word of God at pinapapurihan po natin ating Panginoon. So in our prayer, we should put more emphasis sa ating praise and gratitude sa ating Panginoon. Na pangalawa po is His faithfulness. Yung faithfulness ng Panginoon. In verse 20, sabi diyan, which had not
turned away my prayer. No? Ang Diyos hindi nag-turn away sa panalangin po ni David. Ang Diyos po, kahit oftentimes, bigo po sa atin ang Panginoon, ang Diyos is nananatiling tapat sa atin. Right? The moment we put our pride at lumapit muli sa Panginoon, He is more than willing to listen. Sinabi ko na po yan kanina. No? Ganun katapat po yung Panginoon sa atin. No, kaya sikapin din po natin na sa abot po ng mga kaya natin na maging tapat din po sa Panginoon. And in our prayer, appreciate God's faithfulness. No? Napaka-faithful ng Panginoon kay David despite do sa mga kasalanan na kanyang ginawa. No? Sobrang bigat po nung kasalanan niya yun. Yung sinasabi po dun sa yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lahat po yun meron si David eh. Sa lahat ng kasalanan niya, ayun nung na-emphasize, no, na-magnify, no? Yung tatlong pong yun. No, kung papansin niyo po, no? Doon ayun yung naging kahinaan po ni David. But still, God is faithful sa kay David despite all of that, no? So, we must appreciate God's faithfulness sa ating panalangin. No, pangatlo po is His mercy. Yung laman po ng panalangin ni David is yung mercy po ng Panginoon. So yung una, His gratitude, ayan, His faithfulness, and His mercy. Ayan. Sabi doon sa verse 20, nor His mercy from... So this is a very straightforward, no? Kung meron mang bagay na binibigay yung Panginoon na sobrang abundant sa buhay po natin, yung nag-uumapaw at sobrang evident po sa buhay natin, dalawa lang po yan. Una yung grace, pangalawa po yung mercy. Grace and mercy are the most abundant thing, no? Na pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. So sabi nga po ng verse, no, Psalms, His mercy endureth forever. So even in Lamentations, sinasabi po yan, kabisado po natin yung verse na yun, no? That it is being renewed, no? It is of the Lord's mercies that we are not consumed, and His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So it's being renewed araw-araw, no? Sa buhay ni David din po, when God said through Nathan na thou shall not die, alam po natin yung nangyari at salamat sa Panginoon na common yung biyaya na natanggap ni David sa atin, no? Sakop po tayo ng mercy ng Panginoon. Sino po sa atin ligtas na po ngayon? Right? No? Common po yung mercy ng Panginoon and grace na natanggap din po ng ibang mananampalataya. So salamat sa Panginoon. So nandun yung mercy ng Panginoon. Although marami tayong pagkukulang sa Panginoon, pero ginigising pa rin tayo ng Panginoon. He is very merciful about His Son. Now in conclusion po mga kapatid, malinaw po yung mensahe ngayong gabi. Kasalanan po yung humahad lang sa ating panalangin. So wag po nating hayaan yung sarili natin na mag-dwell or manatili po sa kasalanan. Kung meron man po tayong dapat isuko sa Panginoon, this is the right time. Kapapasok lang po ng taon, just like David, di po tayo perfecto. But the good thing, the good news, ang mabuti pong balita, ang Diyos natin ay mahabagin. He is merciful. Handa po siyang makinig. Di po niya tayo itataboy. Sabi po ng Bible sa Psalms chapter 50 verse 17, is a very good verse, no? The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou will not despise. No, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. So lumapit lang tayo sa Panginoon nang may pagpapakumbaba, nang may pagsisigisi, that's contrite, no? Hindi po tayo i-despise ng Panginoon. Hindi po tayo itataboy ng Panginoon. So get right with God, no? Para po sakaling dumating po yung Panginoon, madatnan niya po tayong tapat at naglilingkod. So we may never know when. No, hindi po natin alam, no? Maaring mauna po tayo doon. Or datnan po tayo or maabutan po tayo ng rapture. Pero ang tagubilin sa atin ng Panginoon. In Mark chapter 13 verse 33, dito po tayo magtapos. Mark chapter 13 verse 33. Take ye heed.
watch ye and pray, for ye know when the time is. So a prayer is very important sa pagdating po ng Panginoon. So yun lamang po, maraming po salamat.